Umabot naman sa 11 tao ang naitalang patay habang daang milyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura matapos ang pananalasa ng bagyong Mario sa bansa. Ito ang balita ni Joan Nan. Umakyat na sa 11 tao ang naitalang patay, habang 12 naman ang sugatan matapos ang pananalasa ng bagyong Mario sa bansa. 2 rin ang napaulat na nawawala matapos na maanod ng malakas na agos ng tubig. Sa ulat ng NDRRMC, hanggang ngayong September 22, tinatayang aabot sa mahigit 200,000 pamilya o katumbas ng mahigit sa 1 milyong tao ang naapektuhan ng bagyong Mario. Nasa mahigit 30,000 pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Bukod dito, nakapagtala din ng NDRRMC ng 19 na landslide at 2 maritime incident. Sa ngayon ay nasa 81 mga kalsada at 6 na tulay pa rin ang hindi madaanan matapos na masira ng bagyo. Habang nasa mahigit 300 lugar pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lubog pa rin sa tubig baha. Mahigit 2,000 bahay naman ang nasira dahil sa bagyo. Samantala, batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, umabot na sa 273.14 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura na dulot ni bagyong Mario. Sa ngayon ay nakapamahagi na ang DSWD ng 36,900 food packs sa mga kababayan natin na nasa mga evacuation center sa Region 3, 4A, NCR at Lawag City, Ilocos Norte. Habang ang Department of Health ay nakapamahagi na rin ng mga gamot, hygiene kits, kumot, banig at mga first aid kit na nagkakahalaga ng mahigit sa 3 milyong piso. 4 na lugar ang nasa ilalim pa rin ng state of calamity, kabilang na ang Cebu City, Marikina City, Cainta Rizal at Ilocos Norte. Ayon sa NDRRMC, malaki ang naitulong ng kooperasyon ng ating mga kababayan sa mababang bilang ng casualty sa bagyong Mario. Ang mahalaga dito kasi talaga ay makita natin ang kahalagahan na magkaroon tayo ng mga preparedness measures para talaga matugunan natin yung pagbaba ng casualty count. Ayon sa NDRRMC, sa ngayon ay patuloy pa rin ang relief efforts ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Mario. Mirasol Abugadil, UNTV News Worldwide.